Meron yan. Yung mga makakaliwa ay lagi naghahanap ng katarungan. Di ba? Laging gusto nila kapantayan, katarungan. Sinagot din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay katarungan. Ano ang Islam? Ang Islam ay ang shahada, ang salah, pangkalahatan naman, ang fasting, ang zakat. Iba-iba ang paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpapaliwanag ng Islam. Pero ngayon, hindi niya pinaliwanag eh. Tinanong niya, ba't ayaw mag-Muslim? Ang sagot ng lalaki, yung pinuno, kasi ang Muslim, kaunti, mahina. Maliit lang ako na tribo, pag nasakop niyo ako, sasali ko sa mahina. Kung tigmain tayo. Politika, di ba? Politics. Kung tigmain tayo, di ubos din kami. Damay-damay tayo dyan sa tinatagmong yan. Dyan sa Islam na mahina. Itong taong to, ibig sabihin, walang panahon to mag-usap ng spirito, paraiso. Leader ito eh. Ang gusto nito, mga political affair. Itong gusto nito, yung mga puwersa, yung mga ekonomiya, yun ang dawa doon. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim, sabi niya, darating ang panahon. Darating ang panahon. Sinasabi mong mahirap ang Muslim, mahina. Darating ang panahon, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang isang Muslim, magkakaroon siya ng malaking problema kung kanino niya ibibigay ang zakat niya. Zakatul mal. Magiging problema ng Muslim. Kung kikita mo kami mahirap ngayon, darating ang panahon. Hindi namin alam ang pagbibigyan namin ng zakat dahil wala kami makitang mahirap. Subhanallah. Darating yung panahon na yun. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang babae na galing ng Palestine, maglalakad lang papuntang Makkah nang hindi mapapahamak at siya ay mag-hajj. Babae, noon ang babae hindi pinaglalakad eh. Dahil sa taglay na panganib, sabi niya, darating ang panahon, yung babae niyo maglalakad lang mula sa Palestine hanggang Makkah nang hindi siya mapapahamak. Sallallahu alaihi wasallam. So itong mga propesiya na ito, noong panahon niya, pagkatapos nila na mag-usap, hindi pa rin siya nag-Muslim. Pero lumipas ng maraming panahon, nakikita niya natutupad at tumalaganap yung Islam. Kaya sa panahon din ni Umar radiyallahu anhu, yumakap siya ng pananampalataya. You see? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat, example siya sa lahat ng bagay. Example siya sa lahat ng bagay. Example siya maging tatay, maging pinsan, maging leader, maging asawa, maging pinuno, maging general, lahat, maging sundalo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsusudyod at ang kanyang dalawang apo na si Hasan at Hussein sinasakyan siya sa likod. Hinahabaan niya yung sudyod niya para hindi na may istorbo yung kanyang dalawang apo sa kanyang likod. Jaiz, tama, kasi ginawang halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Pagka nagkukot ba siya at nakikita niya yung kanyang mga apo, nawawala siya sa kanyang paksa. Bakit? Siya ay magulang na natutuwa sa mga bata. Sallallahu alaihi wasallam. Sipin mo, yung tanong na, ganun siya kagaling sa politika, makipag-usap sa leader, pero pagdating sa apo, nandun yung kanyang kanambutan ng puso. Ngayon, pag leader na malaki, warang wala nang pakialam sa bahay o sa kanilang iba pang gawain sa kanilang buhay. Ano? Napakaraming gantong tagpo na matatagpuan natin sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang gusto kong bigyan pa dito bilang pangatlong bahagi ng ating pag-uusap patungkol sa kanya sallallahu alaihi wasallam ay ang tungkol sa a'malur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati al-Munawwarah. Ang mga ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina nung paglipat niya ron. Pagod na kayo? Di ba? Okay. Tapos pwede tayong mag-break para yung susunod na lecture ma-refresh kayo. Meron diyang kapihan, pwede kayong kape-kape doon. Okay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بدأ ينشق الأمور دينيا ودنيويا بجانب استمراره في الدعوة إلى الله. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. Maganda talaga tuloy-tuloy ang pagkakilala mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganda talaga. Na isa sa buhay mo mga turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakalipat na sa Madina, nagsimula na siyang hatiin ang kanyang mga gawain. Bagay na may kinalaman sa reliyon at dunyawiyan, at bagay na may kinalaman sa makamundo. Bijani bil istimrar fi da'wati ila Allah. Pinagsabay niya ito habang nagawa niyang pagsabayin ang mga bagay na may kinalaman sa mundo at sa kabilang buhay, habang tuloy-tuloy siya sa pagdadawa niya patungo sa Islam. Okay? Meron siyang 3 ginawa pagdating niya sa Madina. Una, wa awwalu khutwatu ittikhadiha fi hadha sabil huwa bina'ul Masjidun Nabawi. Masyaallah. Ang una niyang ginawa para magawa niya yung malaki niyang plano, sallallahu alaihi wasallam, ay nagpatayo siya o tinayo niya ang Masjidun Nabawi. Saan to? Sa Madina. Subhanallah. Andun pa yung masjid hanggang ngayon. Kung makikita nyo sa picture, ang laki-laki ng masjid sa Madina, Masjidul Nabawi, at yung area na merong green na dome, nandun naman yung libingan nila. Na supposedly, hindi siya bahagi dapat ng masjid. Hindi siya bahagi ng masjid. Okay? So, kung meron kayong mahabang oras, pwede niyong pasukin yung mas'ala, issue ng tungkol sa libingan. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbawal niya ang paglalagay ng libingan sa mga moske. Kaya tinatanong to ng maraming tao, bakit ang libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa moske, nasa Masjidun Nabawi. Pero kung tatanungin natin ng ating mga ulama, ito ay hindi bahagi ng masjid. Kaya kung makikita nyo, maging sa loob, merong itong mga naghahating mga divider, at even yung blocks, makikita nyo may pinagkaiba yung mga pader, yung mga mismong bloke ng pader. Na sabi nila, nagpapatunay na hindi yon part ng masjid. Wallahu ta'ala alam. Pero yung bahagi na yun na Masjidun Nabawi na hanggang ngayon ay nandun, yun tinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katotohanan, meron pa dun isang haligi, nakalagay dun, mawqi'u, yun daw ang lugar ng Crying Tree. Kasi nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang puno sa loob ng masjid na dun siya nagkukutba. Kasi nasa puno na yun, sumisilong siya doon. So ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mimbar. Alam niyo yung mimbar, di ba? Wala tayong mimbar. Ito, pulpito to eh. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mimbar at may description yun. Meron 3 hakbang, may sukat, lahat. Kaya hanggang ngayon, pag magpapatayo ng masjid, sinusunod yung description na yun ng mimbar na ginawa ng mga sahaba radiyallahu anhum. Doon nung nagkaroon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mimbar at unang beses siya nagkhutba doon ng Jumaa, naingayan siya. Naingayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi naririnig niya yung punong umiiyak. Kasi yung puno nagtampo dahil doon na nagkhutba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi na tumayo sa kanya sallallahu alaihi wasallam. So hanggang ngayon, meron doon makikita kayo sa Masjidun Nabawi, isang poste doon. Doon daw yun nakalagay yung, siyempre wala na yung puno. The Crying Tree. Nandun daw yung
crying tree. Sallallahu alaihi wasallam. Din short film yun, bro. Crying tree. The crying tree. So, ang Masjidun Nabawi, hanggang ngayon nandoon. Pero pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immediately, pagdating nila, anong nangyari? Kumanta yung mga bata. Tala'al badru alayna. Yun, sa sira. Kumanta yung mga bata. Tala'al badru, nakita na nila yung badar, yung full moon. Kaya nung sinapelikula ito, ginawa nila para ma-express yung, which is wala sa sira, para ma-express yung kanta, ginawa nila may mga nakaabang sa puno at tinitingnan sa malayo. Kasi Tala'al badru alayna, tinafsiran nila yung kanta. Tala'al badru, pero totoong nagkantahan yung mga bata sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagdating nila doon, pinag-aagawan yung kamelyo niya, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa innahu ma'mur." Ito yung dalil na wala pa siyang nagagawa, nasa una niya nang iniisip yung masjid. Kasi pinag-aagawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa akin ka tumira, doon ka sa bahay, doon kinukuha yung kamelyo niya. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hayaan niyo siya, sapagkat yan ay utusan. Nang pagbitaw nila doon sa kamelyo, naglakad. Paglakad na upo. Pagkaupo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanino yung lupa, bibilhin ko. Pero ibinigay lang yun nung may-ari ng lupa. At doon nila pinatayo ang Masjidun Nabawi. So hanggang ngayon nandun ang Masjidun Nabawi sa Madinah Munawwarah. At napakababait ng tao, sabi nila. Hanggang ngayon, experience niya yan. Minsan nag-guide ako ng umrah. Yung umrah namin, merong Madina trip. Saudi ganun, sa mga Islamic Center. So nandun sa bus, nagaganda kasi ng bus sa Saudi, may mga mic para ka nasa classroom, nagle-lecture kayo, di ba? Mashallah. So dito sa Madina, napakababait ng tao. Napakamagagalang. Lahat talaga nakakapunta to. Sila na biglang, may nagbanggaan. Paglabas, nagmurahan, nag-aaway, nagsuntukan. Brother, ba't ganun? Wala pa kasi tayo sa Madina, bro. Konting usok pa doon. Doon talaga yung mababait sa konti sa loob. Dito sa labas, medyo... Pero hindi ibig ko sabihin, yung mga tao doon, totoong mababait. Kaya lang, hindi ibig sabihin na hindi sila nagkakamali doon. Parang, mababait naman yan. Huwag mo lang murahin. Mababait pa rin yung tao doon. Sinasabi nila yan kasi kinukumpare nila yung tao sa Madina kaysa sa tao sa Makkah. Mga tao sa Makkah, palasigaw, masungit, suplado. O kahit naman ang sira nagsasabi, nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap ni Umar si Hafsa. Sabi niya, anong nangyari sa inyo? Ano nangyari? Anong ginagawa niyo? Nagre-rebelde daw kayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayong mga asawa niya. Kasi sa Quraysh, sa Makkah, ang babae, kultura to pinag-usapan natin. Ang kultura doon, ang babae hindi pwedeng magsalita, sumagot-sagot sa kanilang asawa. Kaya nagulat si Umar, pagdating niya sa Madina, may welga-welga style. So yung mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam parang nagtipon-tipon at sinabing masama ang loob namin kasi kulang yung binibigay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung narinig to ni Umar, nagulat siya. Sabi, ano yan? Wala yan sa Makkah. Sabi niya, baka gumaya-gaya ka doon. Pinapagalitan niya si Hafsa. Huwag ka sasama doon. Huwag kang gagaya kay Aisha radhiyallahu anha. Si Aisha, sabi niya, maganda yun. Ikaw, hindi ka masyado maganda. Sabi ni Umar radhiyallahu anhu, nasa sila to, radhiyallahu anhu. So, ganon, ito nagpapaliwanag na yung kultura ng Makkah, iba talaga sa kultura ng Madina. Napaka-hospitable, napaka-babait, napaka-gagalang na mga tao sa Madinah Munawwarah. Da'hu fa innahu ma'mur, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hayaan nyo lang yan, sapagkat yan ay utusan. Pagpupunong kamelyo, doon isinagawa ang Masjidun Nabawi. So pagkatapos,
Tatlo lang ito eh. Ang unang tatlong gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating niya ng Madina. Una, ang paglalagay ng masjid. Bakit? Bakit masjid? Ang laki ng plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya talaga ito magagawa pag wala siyang masjid. Pag wala siyang masjid. Kaya kapuri-puri yung mga kapatid na galing Saudi Arabia, mag-uwi nila ng Pilipinas, gusto nila magkaroon ng masjid. Tama yung hakbang na ginagawa nila. At napakarami niyan. Nag-Muslim Saudi Arabia, sa Pampanga, ilan ang masjid ngayon dyan. Sa Bicol, ilan ang masjid ngayon dyan. Dito lang sa Caloocan, sa Camarin, dito lang sa paligid natin, ilan ang masjid. Mga namulat yung Saudi Arabia, pag uwi nila may kapraso na silang lupa, ginawa nilang masjid. Kung ang pag-uusapan, hakbang ng hijrah, gusto mo magbago, gusto mo magsimula, gusto mo matuto sa Islam, gusto mo palaganapin ng Islam, kung yun ang plano mo, ito yung unang step. Ito yung unang step. No? Maggawa ka ng masjid. Bakit? Ito yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nakalagay dito, masjid, bakit? Kasi ang susunod na gawain may kinalaman sa masjid. Ano yun? Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Subhanallah. Tandaan natin, pamumunuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang uri ng tao. Ang ansar at muhajirun. Ansar, muhajirun, ansar, muhajirun. Sino ang ansar? Mga taga-Madina. Sino ang muhajirun? Mga galing ng Makkah. Ito yung pamumunuan niya. Dalawa. Kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang masjid. Bakit? Al-mu'akhat bainal ansar wal muhajirun. Gusto niyang ma-establish dito yung iman. Yung kapatiran ng dalawang magkaibang tribo. Ito, napakasensitibo nito. Bakit? Kasi yung pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ansar mismo merong pagkakahati-hati. Merong pagkakahiwalay-hiwalay. Kaya nung pagdating ng muhajirun, nadagdag yun. Kaya hindi madali na bigla mo na lang itong pagsasamahin, maliban meron silang pananampalataya. Saan ka magtuturo ng pananampalataya? Sa bahay, sa kalsada, sa restaurant, sa Facebook. Saan ka magtuturo ng pananampalataya? Sa masjid. Kaya kailangan dumating sila sa masjid at doon sila tataniman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pananampalataya. Kaya sabi sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung panahon na mayroong namumuong hindi pagkakaunawaan yung mga ansar. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, habang sila ay nasa pagpapulong, sabi niya, binanggit ang isang hadis. Lan tadkhulul jannah. Kasi ang tao may pananampalataya na eh. At hinahangad na yung paraiso. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo makakapasok sa paraiso. Hindi. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Gusto niyo ng paraiso? Kailangan maging mananampalataya kayo. Sabi niya to kanino? Sa mga tribo na merong pagkakagalit-galit. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo mananampalataya. Walang tu'minu. Tingnan niyo hadis. At hindi kayo magiging mananampalataya hanggat hindi kayo nagmamahalan. Subhanallah. Kinabit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong hangarin nila ng paraiso sa kanilang pakikipagkapatiran o pagmamahalan. Lan tadkhulul jannah, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo mananampalataya. Hindi ka naman magiging mananampalataya hanggat hindi kayo nagmamahalan. Hal adullukum ila shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Gusto niyo bang ituro ko sa inyo ang isang bagay na pagka ginawa niyo ay magiging dahilan ng pagmamahalan niyo? Opo, ya Rasulullah. Afshus salama bainakum. Ipalaganap niyo yung salam sa pagitan ninyo. Of course, mayroong mga tao nagbibigay ng maling pagpapaliwanag. Sabi nila, susi ng paraiso ay pagmamahalan. Hango dito sa hadis na ito. Hindi. Kasi itong hadis na ito yung panahon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto niyang pagkasunduin yung mga bawat tribo.
Okay? At marami pang ibang insidente na kung saan hindi pwedeng tanggalin sa kasaysayan ng Madina. Babanggitin natin after kung mabanggit itong pangatlo. Ulitin ko. Una, binaul masjid. Pagtatayo ng masjid. Pangalawa, muakhatu bainal muhajirin wal ansar. Ang pagbubuo ng kapatiran sa pagitan ng muhajirin at ansar. Napakaraming talata dito sa banal na Quran. Mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano nabuo itong kapatiran na hindi natin masukat hanggang ngayon walang makapantay. Imagine marami ngayon ng grupo, fraternity, gang, nagtatawag ng kapatiran. Pero walang ni isa sa mga samahang ito makakapantay sa kapatirang ginawa sinimulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Wala. Pangatlong gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'sisul mujtama'il islami wal ummatul islamiyah. Subhanallah. Ito na, pagbubuo ng Islamikong komunidad at umma ng Islam. Subhanallah. Okay, may masjid. Nung may masjid, nagkaroon ng mga pag-aaral. Kaya ang masjid hindi nakukuha ang kagandahan sa palamuti nito, sa haligi, sa istruktura. Nakikita ang kagandahan ng masjid kung gaano kasigla ang pag-aaral at kaalaman doon. Sapagkat ang pinakamagandang masjid na inatatag dito sa mundo ay ang masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan pagkatapos itatag ang masjid, ito ay naging balon ng kaalaman para sa mga sahaba. Nung may iman, ano sinunod? Ukhuwa, kapatiran. Hindi ka pwede pumunta ka agad ng kapatiran, tapos iman. Hindi. Ito yung tamang arrangement. Ito yung tamang tartib. Nung nagkaroon ng pananampalataya, yung mga sahaba, napakadaling ituro ng kapatiran. Bakit? May iman Kaya nga experience, pagka ikaw ay merong kausap na brother at wala namang pananampalataya, kahit anong paliwanag mo ng kapatiran, di maunawaan Bakit? Kasi walang iman Tama mali? Ayun. Kaya sabi ng isang scholar, yung pananampalataya merong foundation. Tama ba? Pundasyon. Parang gusali na kung saan doon mo ilalagay. Anong pundasyon ng pananampalataya? Anong pundasyon ng pananampalataya? Pag nagkamali ang tao ng pinagpatungan ng kanyang pananampalataya, maaring ang pananampalataya niya ay mabilis na, anong tawag dyan? Guguho. Mabilis na guguho. Halimbawa, brother, yung isang brother natin, dating daan, nag-Muslim. Nung nag-Muslim, nag-enjoy sa company ng mga Muslim. Naging active, dawa, laging uma-attend, lahat nandyan. Ngayon, itong kapatiran na ito, ginawa siya ng kasamaan. Bagay na may kinalaman sa pera. Bukas makalawa, hindi na siya naging active. Bakit? Anong dahilan? Nanampalataya siya, pero yung pananampalataya niya, nakatungtong, ang pundasyon ay yung samahan, kapatiran. Samahan. Enjoy siya sa company. Nagdadawa siya kasi masaya. Nagsasala siya, nagsasamba siya doon kasi masaya yung mga kapatid. Nung ginawan siya sa kasamaan, naloko siya sa pera, hindi na siya bumalik doon. Bakit? Kasi ito yung pananampalataya, pinatong niya doon sa samahan. Ginawan siya ng kasamaan ng kasamahan, wala na, kasama ng gumuho yung pananampalataya. Mali ang pinagpatungan ng iman. Meron isa babae, nagkaroon ng asawa, ustad, mashallah, ustad. Active, fasting, da'wa, qiyamul lail, sala, lahat ginawa. Nagbabasa ng Quran araw-araw. Si ustad nag-asawa ng pangalawa. Ustad yung pananampalataya niya naka-foundation kay ustad. Kaya nung nag-asawa si ustad ng pangalawa, yun. Wala ng fasting, wala ng sala, wala ng Quran, wala ng niqab, wala ng hijab, wala ng lahat. Ayun. Bakit? Kasi yung pananampalataya niya dun lang kay ustad.
Mali, pagka mali ang pinagpatungan ng pananampalataya ng tao, ito mangyayari. Gumuguho. Di ba? Saan dapat ipatong? Al-ilm, kaalaman. Pag ang pananampalataya mo, ang foundation ay kaalaman, kahit anong mangyari sa mundo, mananatili yan. Kahit anong gawin sa'yo ng mga kapatid mong Muslim, meron kang kaalaman. Kahit anong gawin sa'yo ng asawa mo, hindi ka alis sa Islam. Bakit? Kasi Islam yung kailangan mo, hindi yung asawa, hindi yung kapatiran, hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Kaya ito tamang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Unang pagdating niya, ang ginawa niya ay masjid. At pagkatapos nagturo ng kaalaman, pagkatapos turo yung kaalaman na ituro niya yung kapatiran. Okay? Pagkatapos ituro yung kapatiran, makipagpolitiko na tayo sa labas. Ito na yung panahon. Buo na yung paligid ko. May pananampalataya na yung mga Muslim. Meron ng sapat na kapatiran. Sinong dapat natin dawahan dyan? Anong dapat natin gawin? Sa ekonomiya, sa kapayapaan, sa lahat. Ta'sisul mujtama, pagbubuo ng komunidad wa ummatul islamiyya at bansang Islam. Bansang Islam, ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Buo na Buo na yung loob So ano nang kailangan niya sa labas? Meron bang kakausapin mga pinuno? Meron ba tayong dapat itransaksyon? Meron bang usaping pang ekonomiya? Meron bang ganito? Meron bang ganyan? Bakit? Buo na sa loob. Ito yung paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang marami ngayon, bakit ko ito gustong i-highlight? Marami ngayon merong kinakaligtaan dito hindi dumaan sa masjid, hindi dumaan sa pananampalataya, hindi dumaan sa kapatiran, ano gusto? Politika kaagad. Wallahi, natuto ng ilang verse sa Quran, ang gusto tumakbo na ng party list. Asan yung kapatiran? Paano pag tayo hindi magkaintindihan? Paano pamumunuan yung mga Muslim? Hindi dumaan doon sa iman, hindi dumaan doon sa kapatiran. Ano gusto? Politika. Politika. Asan yung masjid na pinagkukuhaan muna ng kaalaman? Asan yung panahon na pinagkasundo yung mga hindi magkakasundo? Paano mangyayari? Hindi ba? Anong gusto? Politiko. Kailangan namin magkamasjid. Pag kailangan mo magkamasjid, anong gagawin? Humingi tayo sa politiko. Kaya yung politiko, bibigyan ka ng masjid, may kakabit na kondisyon. Huwag nyo sabihin to, huwag nyo gawin to, huwag nyo gawin to. Pero may masjid kayo. Yun ba ang proseso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Ang problemang malaki, ang nakukulangan, yung number 1. Hindi man literal na masjid, mga kapatid sa Islam. Hindi man literal na masjid, pero yung gawain ng masjid, yun ang kinaliligtaan. Ano yun? Na meron sanang lugar na kung saan nagpupunta yung mga Muslim doon para matuto ng pananampalatayang Islam. Yun ang kinaliligtaan. Bakit? Sapagkat marami ngayon, wallahi al-azim, natuto ng konti, tapos na, tumigil na doon. At tafarrut min at-ta'allum. Natuto ng konti at gusto na magtayo ng komunidad. Di ba number 3? Gusto nang i-establish ang Islamic community o bansang Muslim. Yan sabi ng mga isang scholar, sa mga ganitong gustong magtatag ng bansang Islam, na natuto ng konti, pag binigay sa inyo ang kalayaan, sige, magtatag kayo ng bansang Islam, anong una niyong gagawin? Hindi naman nila matutukoy. At pagka napairal ang batas ng Islam, baka sila yung unang sumailalim na papupurusahan dahil sa kakulangan nila sa Islam. Wayadan billah. Ano? Ito mga kapatid sa Islam, yung Madina, ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat-lahat sa sira ay isang malinaw na hakbang, larawan, pattern, kumpleto, detalyado kung paano natin gustong maipatupad ang Islam sa ating buhay o mapalaganap ang reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo pamumunuan at magkakamali, madali makita. Nandito sa sira. Kaya hindi mahirap makita kung sino ang tama at sinong mali. Sa mga taong nag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi makita. Pag tao
taong namumuno sa Islam at nawalan ng kaalaman at walang pagpapahalaga sa kapatiran, mali yan. Hanap tayo iba. Etong taong to sumisigaw na parang nagtatanggol ng Islam. Ano bang kaalaman niya sa Islam? Kaya niya ba yung tafsir? Bakit? Mahalaga ba yung tafsir? Para pamunuan ng Islam? Opo, mahalaga. Kasi saan tayo kukuha ng batas? Ito bang taong to karunong magtafsir? Alam niya ba ang sira? Alam niya ba yung ahkam? Hindi. Hanap tayo iba na mamumuno. Hindi yan. Ganun po ang napakalinaw na magiging epekto, wallahi al-azim, ng taong makakaunawa ng sira. Ang taong makakaunawa ng buhay, talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lumiliwanag talaga sa kanya kung ano ang layunin niya sa mundo. Magiging malinaw sa kanya kung saan niya gusto pumunta at kung paano niya gustong idaos ang maiksing buhay niya dito sa mundo. Nang kapaki-pakinabang. Bakit? Nakita mo sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung hindi mo pag-aaralan itong buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, baka masayang yung malaking bahagi mo sa buhay, maglaro ka lang doon, ubusin mo yung buhay mo dyan sa kakabasa ng dyaryo, sigawan mo yung mga politikong wala namang kinalaman sa Islam, gawin mo to, gawin mo yan. Maging palamura ka. Bakit? Sumusunod ka sa palamura eh. Magiging palamura ka na rin. Yan ba ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di ba? Ang mura-murahin yung mga dinadawahan. Sigaw-sigawan. So ito pong lahat ay mga paalala kasi tulad ng sinabi natin, kung hindi pa magkakaroon ng dago o pag-iinsulto sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka hindi pa tayo magising kung kailan natin gustong pag-aralan ng kanyang buhay. Kaya sa mga nalilito, kung paano ba ang landas na tinatahak natin habang tayo nabubuhay sa mundo, ang kasagutan talaga pagtingin sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpleto. At tunay, laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tunay na kayo ay sa sugo ni Allah ay merong napakabuti, napakalinaw, napakagandang halimbawa na dapat ninyong sundin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala namin bilang awa sa sanlibutan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katotohanan ikaw ay nagtataglay ng napakadakilang pag-uugali. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Si Muhammad ang sugo ni Allah. Pagdating sa mga hindi mananampalataya, siya ay mayroong katigasan. At para naman sa mga mananampalataya, siya ay malumanay. Wa jazakumullahu khairan, at hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lalo pa tayong matuto, makilala natin ang kanyang sugo na ipinadala niya bilang awa sa atin, at higit sa lahat na isabuhay natin ang bawat aral ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliit man ito o malaki. Wa nusallim ala khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.